na usapan, umatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon, sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Happy morning sa lahat ng mga sausawera at sausawera natin worldwide. Handa na po ba kayo sa talakan? Saan po ba tayo? Sa puti o sa pula? Sa Oforian, ready na rin ba? Abay, ready na kami dito. What about you, Hansi? Of course, we're ready to Chang Ami. Sausawa na! Saan ba tayo? Face to face na! Aminan, awayan at magukayan. Gusto mo bang makisawsawtaran ng kaibigan? Bangayan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisimangot? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Hello mga kapatid! Good morning po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Sana'y okay na okay ang inyong kalagayan dahil kami po dito ay okay na okay at sana'y samahan nyo kami sa loob po ng isang oras na usapan na talaga namang garantisadong punong-puno ng kabuluhan at kapupulutan ng aral sa buhay. Ito po ang inyong inaabang talakserye sa telebisyon at Barangay Hall on Air na walang ibang ninanais syempre pa, kundi ang pagkakabati ng ating mga kababayan na merong hindi pagkakaunawaan. At syempre pa, nais din po naming batiin at pasalamatan ang mga sausawero na nagbibigay po ng mga komento sa ating pong fanpage sa Facebook. Ito po, galing kay Annie Way Nicart. Hello po, Miss Ami. Cute na Hans Mortel. Aba, solid po kayo dito sa amin sa Silang Cavite, lalo na po sa Tagaytay. Halos lahat po ng mga kapitbahay namin po dito, laging nakatutok sa inyong programa. Salamat po. Alam nyo, hindi talaga kompleto ang araw namin kapag hindi kami nakakapanood ng face-to-face. Napakarami po talaga naming natututunan, lalo na sa Trio Tagapayo. Maraming beses na po akong napaiyak ng face-to-face. Miss Ami, more power po sa programa ninyo. At sana po'y marami pa po kayong matulungan. At sa lahat ng mga magkakaaway, ay sana po magbati na kayo. Godspeed. Salamat po. Ito naman po galing kay Jairus Alarcon. Grabe, kahit bata pa ako, ang dami ko nang natututunan sa program na ito. Kahit malate ako sa school, abay mapakinggan ko lang ang aral ni Ate Ami at Kuya Hans at ng kagalang-galang na Trio Tagapayo. Abay, sa tumagal pa yan. Ano yun? Sana daw tumagal pa yan. Ayun naman pala. And more blessings to come sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na talagang walang sawa pong sumusubaybay sa atin at syempre nagbibigay ng kanilang mga magagandang komento sa ating Facebook account. Ako pa rin po ang inyong pamansang kapitana, Chang Ami, na nagsasabing kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na ang talagang kasama lagi ng mga sausawero at sausawera ang hindi nagsasawang tumututok sa mga katanungan at mga impormasyon na gustong malaman ng mga kasawsawa natin dito sa studio. Walang iba kundi si kapatid na Hans Mortel. Maraming salamat, Kapitana Chang Ami. Naku, nakakatuwa at ang dami talaga nating viewers na nagwi-wish na talagang tumagal pa ang ating programa. Alam niyo po, sa patuloy ninyong suporta talaga namang mananatili kami sa ere. At alam kong yung mga susunod kong ipapakilala, malaking dahilan yan ng inyong pagtutok. Siyempre pa, sa kanila talaga tayo natututo, hindi ba? Wala pong iba kundi ang ating Trio Tagapayo! Unahin ko na po ang ating legal expert, isa pong professor of law mula lang naman sa isa sa pinakamahusay na College of Law dito sa Pilipinas, ang University of the East po yan. Walang iba kundi si Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ikalawa naman nating tagapayo, abay, eto po, graduate mula rin sa isang napakahusay na pamantasan. At siya po ay doktor ng medisina at espesyalista sa psikolohiya. Wala pong iba kundi si Dr. Camille Garcia. Ang
ikatlo nating tagapayo. Nagtapos ng abogasya pero pinili ang kanyang bukasyon bilang tagapagsilbi sa atin mga Katoliko. Ang atin pong spiritual advisor, Father Sunny Merida. 3 taong iniidolo ko dahil sa kanilang karunungan, sa kanilang kabaitan, at syempre sa kanilang pagsisilbi din syempre sa kanilang kapwa. Naku, eto pa, isang idol ko kasi eto nanay na nanay naman, Chang Ami Perez. Isang ina po ang nagrereklamo dahil matapos siyang magdusa sa kulungan at lumaya, ay sinalubong naman po siya ng sangkatutak na problemang dulot ng kanyang mga gahamang hipag. Ano kaya ang kanyang kwento? Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Kakalabas nga lang ng kulungan ni Lotlot. Subalit, kalbaryo pa din ang kanyang dinatnan. Nakulong ako mga kulang-kulang 3 taon. Paglabas ko ngayon, marami nang nawala sa amin. Marami nang pinagbago. Hindi katulad ng buhay namin dati. Kawatak-watak yung mga bata. Yung isa, pinasok niya ng katulong. Ay, hindi makapal ang mukha ko. Hindi ko pinagkitaan yung anak niya, ha? Dahil kumakain yung anak niya. Ang lakas kumain. Lahat ng pasarap nasa kanya. Pera, kinukuha niya. Asan yung mga bata nag-aaral? Hindi naman nag-aaral yung mga anak ko eh. Kahit kaya hindi nga siya nag-iina eh. Bulugang baboy lang siya. Wala kang kwentang tao. Sabi ko sa'yo, pag nagkarap tayo, basag ang mukha mo sa akin. Kung babasagin mo ang mukha ko, wag naman. Dahil babasagin ko rin mukha mo. Saan tutungo ang hidwa ng maghipag? Yan ang isyong dapat pagkaabangan dito lang sa